Okay, so I know you guys are here because naghahanap kayo ng mga online loan platforms na maaaring mag-approve kahit na may bad kayong credit history. And as someone who's been vlogging about online loan platforms, nag-research din ako guys because I know not all online loan platforms na paborito ko guys, maybe immediately pwede sa inyo. Kanina nag-research ako, tinanong ko si Gemini AI and share ko lang na sabi ni Gemini AI na sa Pilipinas daw marami yung SEC-registered lending apps na gumagamit ng alternative credit scoring. Totoo naman, most of these apps, they use like AI-powered technologies para ma-check yung when it comes to judging or profiling us kung pwede tayong pautangin o hindi. They check yung ating behavior like bills payment, mobile data usage, sabi ni Gemini AI yan app behavior para ma-approve sa loan. So, Gemini came up with SEC-registered na mga suggestions. Oh, by the way guys, this video is not sponsored. It is based on my personal experience because yun nga, Ola, yung pinag-uusapan natin. My name is Ate Red and matagal ko nang tinatopic yung mga ganito. Okay, bago tayo mag-continue nga pala guys, if you are interested, bakit ang payat? Siguro kailangan ko siya i-rearrange. This is an artificial olive plant from Modofo na nabili ko sa Shopee. So if you guys like it as well, the aesthetic feels, pwede kayong bumili ng one na mas makapal pa kaysa dito. Check out nyo sa Shopee, use my product link. And meron din tayong lamp dito sa likod. An industrial desk lamp. Dimmable siya. And if bet nyo, meron tayong product links dyan. Okay. May konti tayong patalastas. Charot kasi wala tayong all links dito. Anyway, as per Gemini AI, ito yung mga sikat ng mga loan apps na may alternative credit scoring na maaaring mag-approve kahit na meron kang bad credit history. Ito si Tala daw. Isa to sa pinakasikat, which I agree. Unfortunately, si Tala wala po sa iOS. Android po siya. So, kung nakita nyo si Tala sa App Store, it's most likely fake. Unless siguro nag-announce si Tala na meron na siyang iOS. But for now, Android lang po siya. At si Tala nagpapahiram ng up to 25,000 pesos. And yung mga IDs na tinatanggap ni Tala are here. So, isang valid ID lang yung kailangan mo. And safe naman at maging sa reliable loan platform dahil hindi po siya makulit tulad ng ibang loan app. Yung second suggestion, kasi Gemini bases this, I guess, on kung anong sikat sa pag-crawl niya ng information is OneHand. OneHand, meron ako niyan. And OneHand is available both sa Google Play Store and sa iOS. Ngayon, pwede na magpahiram ng up to 50,000 pesos. At for users that are good users, payers, alagang-alaga mo yung account mo, pwedeng 12. Even if advertised niya is 9, pwede siyang 12. I guess depende na yan sa user. Kaya, credit history po talaga yung, track record ng pag-handle mo ng mga ganitong mga OLA, yung labanan dito. Maluwag yung kanilang requirements and mayroon sila kasing sariling AI-powered credit checks, credit assessment system. Hindi ko alam kung anong pangalan nun. Isa ay si Skyro. So, kung wala kang credit card, gusto mo maghulugan ng appliances, you can work with the Skyro agents na nasa malls or nasa appliance center. But do take note na nung nag-try ako mag-apply dun kay Skyro, pinicturan, humingi siya ng screenshot or pinicturan nyo yung Gcash score ko, yung G-score ko. Pero hindi pa rin ako na-approve. Anyway, so okay na rin si Skyro and I think it's gaining popularity. Or pwede rin kay Salmon or Salmon. Kasi with Salmon, you can borrow up to 250,000. Yun nga lang, medyo mataas yung interest ni Salmon At marami na rin yung na-approve. And etong si Home Credit, matagal na talaga to. Nung dati wala akong credit card, wala akong ibang option. Si Home Credit lang yung nag-approve sa akin nung kinailangan ko laptop. So, I agree na kahit wala kang magandang credit history, maaari kang ma-approve dito kay Home Credit as long as wala kang, yung talagang hindi masyado marami siguro yung tinakbuhan mong OLA. So, ito yung suggestion ni Gemini because totoo naman, medyo maluwag naman kasi talaga yung requirements ng mga loan companies na to, loan platforms na to, pero they're not as lenient as the other apps na babanggitin ko. Kasi nagiging strict na rin yung mga loan apps na to. Imagine, with OneHand, kung meron kang issues, like meron kang isang OLA na hindi nabayaran or hindi na-handle properly, maaari ka niyang huwag pautangin for a while. Saka ka na makakabalik. Ganon din sa kay Tala, baka tulad sa akin, na hindi lang ako nakabayad ng COVID. Dahil hindi ako that time marunong gumamit ng Gcash, nag-lockdown Matagal ako bago nakabayad. Ayaw na akong pabalikin. 2019 pa yon. Ngayon, ayaw pa rin ni Tala sa akin. Ewan ko kung bakit. Buti na lang marami tayong options. These loan apps are fairly mas less mahigpit
kaysa sa mga OLA na binanggit ni Gemini AI. But what's the catch? The catch is that yung mga OLA na to, okay, are medyo mataas yung interest. So, kung wala ka na talagang mapuntahan at least SEC registered sila, try mo na lang silang gamitin as a stepping stone. Use them to build credit kasi at least nagre-report po sila sa CIC. At pag naging mas maganda na yung credit, try mo yung mga first apps yung mga apps na binanggit ko earlier. But for now, kung talagang walang-wala, you can go to these apps and use them as gateway or stepping stone para umangat yung credit history nyo para later on, pwede na kayo dun sa much better na mga loan apps. Or you can also try the loan apps that are in my playlist. Kasi after all, it depends on credit evaluation naman. Kung hindi mo naman talaga kasalanan na nagipit ka in the past and you're looking to like build credit and gusto mong magbagong buhay, gusto mong you want to do better, at least naman, yung mga loan apps naman ay hindi naman sila kasing strict at kasing snabero ng mga traditional banks kasi meron silang sariling way na pag-assess ng ating, kung pauutangin tayo o hindi. Other alternatives that you can use is, I have to let you know guys medyo mabigat yung loob ko as I mentioned these apps pero at least SEC registered sila and that start with KVICO. Itong si KVICO, it's web-based. Meron din siya app, you can borrow up to 25,000 pesos. Hindi ko po pinopromote yung mga loan app na to but let's face it, they're SEC registered, CIC reporting. Eventually, at least pag graduate ka sa mga ganito, then you can move on to loan apps that are better. So as I've said, KVICO, buo siyang natatanggap at kaagad mo natatanggap kapag approve ka. The problem with KVICO is medyo limited yung address at kapag nagkamali ka sa application process, goodbye, the end ka na. Kung tama yung sa lahat ng sinabit mong information, most likely ma-approve ka. Buo yung matatanggap, you're gonna start with 1,000 and then tataas siya. The problem with KVICO is yung kanyang interest. Not interest per se, but yung dinadagdag yung service fees. So, use it wisely and just make sure na makakabayad ka. Now, let's move on to the next one, and that's Mr. Cash. With Mr. Cash, ganun din, one valid ID lang, and you can borrow a bigger amount, up to 60,000 pesos, and pay it in longer terms. At least better siya kay KVICO. Yun nga lang, itong sa kay Mr. Cash, mahal din yung interest. Meron siyang kinakaltas sa 9%, available lang siya sa Android, and wala siya sa iOS. So, kung may nakita kayong Mr. Cash na nasa iOS, malamang fake yan. Tagal ko nang hindi inuutangan si Mr. Cash dahil sa taas ng kanyang interest ha. But at least hindi siya nawawala yung credit limit. Yun yung experience ko kay Mr. Cash. Pwede siyang monthly and may iba nagsasabi na kahit na malate ka once or twice dito kay Mr. Cash, pwede ka pa rin mag-reloan. You can try Mr. Cash and kung ayaw pa rin, then you can go to the next app, which is MoneyCat. Ngayon si MoneyCat wala ng app. Website na lang po. And buti nga sa kanya. Anyways, itong si MoneyCat, registered naman siya and may issues nga lang, pero kung marunong ka magbayad upon due date at pikit mata ka na lang sa interest dahil wala ka talagang malapitan, maybe, consider it. But if not, kung may choice ka, wag. Dahil mataas yung interest nito ha. As in, mataas. So, hindi siya recommended, pero kung wala kang choice, you can start with this one and build credit para soon goodbye na sa ganito. Now, let's proceed to the other one is Load Cash. And Load Cash is under Copperstone. Kapatid nito si Mocha Mocha, Quickla, and all the other apps. Patingi-tingi ito magpahiram, guys. Hindi po siya isahan na malaking amount. So, parang, lang siya, pang petsa di peligro lang. Pa 1,000, 5,000, yung gano'n. Para lang may pang lunch, pamasahe ko yung ganong drama. Pero nababayaran siya yung installments. Hindi siya masyadong mahigpit. 2 beses na ako na late dito pero nagpahiram pa rin siya. But don't do that. Okay? Always take care of your account. And then si Peso Go. Itong si Peso Go, diretso mo siyang matatanggap. Less than 5 minutes. Pero may kaltas at may patong siya. So, kung wala talaga malapitan, try. Now guys, ito yung mga loan apps. I just mentioned them like a list. Okay, so if you want to learn more about these loan apps, meron po akong sinamang mga links sa description box. Loan app, Group A at Group B na naman tayo. Yung Group A, well, true, hindi sila masyadong mahigpit. Yun nga lang, it still depends on individual credit assessment. At least with just one valid ID, pwede kang humiram sa mga loan app na to at mabait sila. Pero kung hindi ka talaga dun pwede pa for now sa Group A, you can try Group B, but be careful ha. Don't just use at wag bayaran tong Group B na to kasi lagot.
at sasakit yung ulo mo, but you can use them as stepping stone, hopefully, to build towards better credit score, credit history, para makagraduate ka doon at mapadpad ka sa Group A. At pag nasa Group A ka na ng mga loan apps, wag mo nang balikan yung mga nasa Group B, guys. So, yun lang share ko today. So, kung meron kayong gusto nyong i-suggest ng mga online loan platforms, let me know in the comment section below. And one more thing ha, gusto kong isingit si Belize. I don't know if Belize is still like that before. Pero back during pandemic, ito kasing si Belize, inapprove niya ako kahit na may overdue ako kay Tala tsaka kay One Hand. So because of Belize, nagkaroon ako ng cash loan kay Belize. Dun, isa si Belize sa mga nakatulong para mabayaran ko tong si One Hand, si Tala, at saka yung si Pondo Peso nang dahil kay Belize. So, I hope Belize is still as forgiving as it was nung pandemic times para naman matulungan yung mga kababayan natin dyan na naghahanap ng funding para mabayaran yung or para masolusyonan yung mga funding needs. Pero guys, bottom line is alagaan po natin yung credit history because eventually ito yung magiging face card natin kapag gusto na nating lumapit sa mga bangko. Kasi sa bangko, unbeatably low interest rates talaga yung mga loan products nila eh. And then big amounts. Yun nga lang, malaking responsibility din to. So, from the bottom, start muna tayo maging responsible para sa taas, pagdating natin sa mga better opportunities, mas magaling na tayong mag-handle. So, I hope meron kayo natutunan sa vlog natin today. And, well, that's all for today. And, para siyang podcast. Kasi ayoko maglagay ng mga anek-anek dyan sa screen ko. Gusto ko lang yung parang nag-uusap tayo. So, see you on my next vlog. Podcast. Whatever. Bye-bye.